Alam niyo ba ang pakiramdam na iyon? Yung pakiramdam na ang mismong dugo at laman mo, ang sarili mong anak, ang siyang tatayo sa harap ng daan-daang tao para lang ipahiya ka? Iyon ang gabing iyon. Ang gabi ng kasal ng aking anak na si Isabel. Ang gabi na ang dangal ko bilang ina ay tila sinadyang tapak-tapakan sa harap ng lahat. Napakaganda ng lugar. Ang mga ilaw mula sa chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. Ang lahat ay nakabihis ng magara. Ang mga bulaklak, ang pagkain, ang musika, lahat perpekto. Lahat binayaran ng perang pinaghirapan ko. Pero ang hindi nila alam, ang halaga ng bawat plato, bawat upuan, bawat ilaw, ay katumbas ng bawat patak ng pawis ko sa negosyong kinukutya nila. Nakangiti ako noon, isang ngiting peke, isang maskara, para itago ang sakit. Nakaupo ako sa lamesa ng mga magulang, suot ang bestidang pinili ko ng maingat para hindi masapawan ng bride. Isang ina na puno ng pagmamalaki, o iyon ang akala nila, hanggang sa kinuha ng aking anak, ng aking pinakamamahal na si Isabel, ang mikropono. Akala ko ay para magpasalamat. Akala ko ay para sa isang matamis na mensahe. Ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang mga punyal na diretsyong tumusok sa puso ko. Gusto ko pong pag-usapan sandali ang aking ina, sabi niya, na may matamis na ngiti sa kanyang mga labi, ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Si mama po kasi dumadaan sa tinatawag nilang late life crisis, isang mahinang tawanan ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Pinilit kong panatilihin ang aking ngiti habang ang pisngi ko ay nagsimulang mamula sa init. Ang hiya. Grabe ang hiya na naramdaman ko. Sa edad na 60, pagpapatuloy niya, naisipan niyang magtayo raw siya ng isang imperyo at ginamit pa niya ang kanyang mga daliri para ipakita ang quotation marks. Imperyo. Doon, mas lumakas ang tawanan. Naririnig ko ang mga pinsan ni Marco, ang mga katrabaho niya. Lahat sila tumatawa sa akin. Lagi po naming sinasabi sa kanya na dapat umakto na siya nang naayon sa kanyang edad, pero hindi po siya nakikinig. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang bawat tawa ay isang sampal. At habang ang lahat ay tumatawa, habang ang sarili kong anak ay nakangiti, pakiramdam ko ay dahan-dahan akong nalulusaw sa aking upuan. Walang utang na loob. Iyan ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Ang batang pinalaki ko, pinag-aral, sinuportahan sa lahat ng gusto niya. Ngayon, sa pinakamasayang araw ng buhay niya, pinili niyang gawin akong katatawanan. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Mula nang pumanaw ang aking asawa, ako na ang gumampan sa lahat. Ako ang nag-budget, ako ang nag-alaga, ako ang nagsiguro na ang bahay ay laging maayos at masaya. Kahit nang magsimula na akong mag-isa, siniguro ko pa ring hindi magkukulang ang suporta ko kay Isabel. Binigay ko ang lahat, ang oras ko, ang lakas ko, ang pera ko, kahit itong kasal na ito. Malaking bahagi nito ay galing sa bulsa ko. Pero para sa kanila, ano lang ba ako? Isang matandang ina na dapat ay nasa bahay lang, nag-aalaga ng apo, o nagdidilig ng halaman. Iyon ang tingin nila sa akin. Isang babaeng wala ng silbi, isang taong tapos na ang kwento sa buhay, walang pakialam. Ganoon ang trato nila sa akin. Para akong isang kasangkapan sa bahay na nariyan lang, pero hindi na pinapansin. Isang multo sa sarili kong pamamahay. Pero may isang bagay silang hindi alam. Isang malaking sikreto. Isang bagay na itinago ko, hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil alam kong hindi nila maiintindihan. O mas masakit pa, dahil alam kong hindi sila maniniwala. Ang libangan na pinagtatawanan nila, ang late life crisis na kinukutya nila, ito ang aking lihim na yaman. Nakikita nyo, habang sila ay abala sa pagpaplano ng kasal na ito, habang abala sila sa pagtawa sa aking mga pangarap, ako ay abala sa pagbili ng mga kumpanya. Hindi ito isang maliit na tindahan sa kanto. Hindi ito paggawa ng mga palamuti para ibenta online. Ang ES Solutions, ang kumpanyang itinayo ko mula sa abo ng aking nakaraan, ay isang higante.
Isang kumpanyang bumili ng 6 na malalaking korporasyon sa loob lang ng 18 buwan. Isang portfolio na nagkakahalaga ng 2.5 bilyong piso. Oo, bilyon. Habang sinasabi ng anak ko na dapat akong umakto ayon sa aking edad, ako ay nakikipagpulong sa mga CEO na mas bata pa sa kanya. Habang tinatawanan ako ng manugang ko, ako ay pumipirma ng mga kasunduan na mas malaki pa sa kikitain niya sa buong buhay niya. Ako ang naging ilaw ng tahanan sa loob ng 30 taon. Ngayon, ako na ang ilaw na nagpapaliwanag sa daan-daang empleyado, kabilang na ang mga taong nasa kasal na iyon. At ang pinaka nakakatawa sa lahat, ang boss ng bago niyang asawa, si Ginoong Reyes. Isa sa mga taong nakangisi habang ako'y pinapahiya, ay nagtatrabaho para sa akin. Hindi niya lang alam. Sa sandaling iyon, habang ang mga tawa ay parang kulog sa aking pandinig, habang ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa akin na may halong awa at pangungutya, isang bagay ang nagbago sa loob ko. Nawala ang sakit, nawala ang lungkot, napalitan ito ng isang bagay na mas matatag, isang bagay na malamig at matalas. Akala nila isa lang akong piyesa sa laro na pwede nilang itapon, isang matandang pawn na walang kwenta. Pero sa gabing iyon, napagdesisyonan ko. Ang pawn na ito ang siyang magpapatumba sa hari at reyna. Ayaw na nila sa akin? Gusto nila akong mawala? Gusto nilang maging isang matandang walang boses? Ngayon, higit pa sa bahay ko ang babawiin ko. Ibabawi ko ang aking dangal. Ang dangal na sinubukan nilang yurakan sa harap ng lahat. Hindi na ako mananahimik. At bibigyan ko sila ng isang leksyon. Isang aral na ikukwento nila sa kanilang mga magiging apo. Isang aral tungkol sa paggalang, sa katotohanan, at sa tunay na lakas ng isang inang minaliit nila. Kaya samahan ninyo ako sa kwentong ito. Kung naranasan nyo na ang pakiramdam na parang estranghero ka sa sarili mong tahanan. Kung naramdaman nyo na ang sakit ng pagiging binaliwala ng mga taong pinagsilbihan mo ng buong buhay mo, i-like at i-share nyo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Gusto kong malaman, saan kayo nanonood? Halina't magkwentuhan tayo. Dahil ang gabing iyon ay simula pa lamang para lubos na maintindihan kung gaano kabigat ang mga tawang iyon sa kasal ng aking anak. Kailangan nating bumalik sa simula. 2 taon bago ang gabing iyon, sa panahong pakiramdam ko ay tapos na ang lahat para sa akin. 60 taong gulang ako noon. Isang numero na para sa marami ay hudyat na ng pagpapahinga. Isang edad kung saan dapat ay nag-aalaga na lang ng apo o nag-aasikaso ng hardin. Pero para sa akin, ang edad na iyon ay naging simbolo ng isang malaking kawalan. Kakalabas ko lang sa isang mahabang pagsasama. Isang hiwalayang hindi ko inaasahan na nag-iwan sa akin ng pakiramdam na parang isa akong lumang kasangkapan na ipinagpalit sa mas bago at mas magandang modelo. At para dagdagan pa ang sakit, kasabay halos nito ay ang pagkatanggal ko sa trabaho. 30 taon. 30 taon akong nagsilbi bilang office manager sa isang kumpanya. Ako ang nag-ayos ng gulo, ako ang nagbalanse ng lahat, ako ang sandalan nila. Pero isang araw, nagkaroon ng restructuring. Isang magandang salita para sabihing, papalitan ka na namin ng mas bata at mas mura ang sahod. Bigla, ang buhay kong may schedule, may routine, may saysay, ay nawala. Ang umaga ko, na dati ipuno ng pag-aasikaso para pumasok sa opisina, ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng aking maliit na apartment. Ang kape ko, na dati mabilis kong iniinom, ngayon ay lumalamig na lang sa ibabaw ng mesa habang nakatulala ako sa bintana. Tinitingnan ko ang mga taong nagmamadali sa labas. Bawat isa ay may patutunguhan. Samantalang, ako, heto, naiwan. Nag-iisa, si Isabel, ang kaisa-isa kong anak, ay may sarili ng buhay, nasa tamang edad na siya, 32, at nakatira na kasama ang kanyang nobyo na si Marco. Mahal ko ang aking anak,
pero may distansya na sa pagitan namin na hindi ko maintindihan. Siguro dahil sa hiwalayan, siguro dahil sa pagkawala ko ng trabaho, pakiramdam ko, sa mata niya, isa na lang akong problema. Isang matandang ina na kailangang alalahanin. Sa mga unang linggo, sinubukan kong maging normal na senior citizen. Nagbasa ako ng libro, nanood ng mga teleserye, sinubukang mag-gardening sa paso. Pero wala. Mayroong isang apoy sa loob ko na ayaw mamatay. Isang boses na nagsasabing, "Hindi pa tapos, Elena. Hindi pa ito ang katapusan." Isang gabi, habang nag-iisa at nakatingin sa salamin, nakita ko ang isang babaeng pagod. May mga kulubot na sa gilid ng mata. May mga puti na sa buhok. Pero nakita ko rin ang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na nagsasabing may laban pa. Dito ako namili. Dalawa ang daan sa harap ko. Ang isa ay ang daan ng pagsuko. Ang daan kung saan tatanggapin ko na lang na ang pinakamagagandang taon ng buhay ko ay tapos na. Ang daan na inaasahan ng lahat para sa isang babaeng tulad ko. Ang pangalawang daan ay ang daan ng paglaban. Ang daan kung saan gagamitin ko ang 30 taon ng aking karanasan, ang lahat ng aking natutunan, ang lahat ng sakit at pagkabigo, at gagawin itong pundasyon para sa isang bagong simula. Pinili ko ang pangalawang daan. Kinuha ko ang lahat ng aking naipon, ang maliit na perang nakuha ko mula sa aking separation pay. Sa isang sulok ng aking apartment, naglagay ako ng isang maliit na lamesa at isang segunda manong computer. Doon isinilang ang ES Solutions. Elena Santos Solutions. Simple lang, profesional. Isang pangalan na nagtatago sa likod ng inisyal. Dahil sa totoo lang, natatakot din ako. Natatakot akong mabigo. Natatakot akong pagtawanan. Ang konsepto ng aking negosyo ay simple lang. Tutulungan ko ang mga maliliit na kumpanya na ayusin ang kanilang operasyon. Ang mga bagay na ginawa ko sa loob ng 30 taon, gagawin ko ngayon para sa sarili ko. Walang empleyado, walang opisina. Ako lang, ang aking laptop at ang aking determinasyon. Ang mga unang buwan ay mahirap. Kumatok ako sa maraming pinto, marami ang tumanggi, marami ang tumingin sa akin na may pagtataka. Isang lola na gustong maging business consultant? Nakakatawa, pero hindi ako sumuko. Hanggang sa may isang maliit na kumpanya na nagtiwala at mula doon, dahan-dahan. Nagsimula ang lahat. Ito ang simula ng aking bagong buhay. Ang simula ng libangan na pagtatawanan ng sarili kong pamilya. Pero para sa akin, ito ang aking kaligtasan. Ito ang aking pagbangon. Nagsimulang umusad ang ES Solutions. Hindi mabilis, pero may pag-unlad. Ang isang kliyente ay naging 2, tapos 3. Ang mga gabi ko ay napuno ng pag-aaral, paggawa ng mga plano, at pakikipag-usap sa mga may-ari ng negosyo. Mayroong bagong sigla sa aking puso. Mayroon akong dahilan para gumising sa umaga. At natural, gusto kong ibahagi ang kasiyahang ito sa aking pamilya, sa aking anak. Pero sa bawat subok kong magkwento, para akong nagsasalita sa hangin. Naaalala ko ang isang linggo ng tanghalian sa bahay ng kapatid ko. Masaya ang lahat, nagkakamustahan. Sa isang pagkakataon, nabanggit ko ng may ngiti sa labi. Alam niyo ba, may bago akong kliyente. Isang tech startup. Mukhang malaki ang potensyal nila. Biglang tumahimik ang lamesa. Nakita ko ang pag-ikot ng mga mata ni Isabel. Isang maliit na kilos, pero sapat na para maramdaman ko ang lamig. Mama naman, sabi niya, na may halong pagkainip sa kanyang boses. Negosyo na naman? Pwede bang mag-relax ka na lang? You're 60, not 23. Baka dapat umarte ka na, nakaedad mo. Ang mga salitang iyon. Umarte ka na, nakaedad mo, ay tumatak sa aking isipan. Ano ba ang tamang arte para sa edad ko? Ang umupo na lang ba at maghintay ng katapusan? Si Marco, ang nobyo niya, ay mas malala pa. Dahil nagtatrabaho siya sa isang malaking tech company, pakiramdam niya ay alam na niya ang lahat. Tita Elena, sasabihin niya sa akin na may mapagkumbabang tono pero ramdam mo ang kayabangan. Nag-isip na po ba kayo tungkol sa inyong target market? Mahalaga po ang branding,
at pagkatapos ay magpapaliwanag siya ng mga simpleng konsepto sa negosyo na para bang ako ay isang musmos na naglalaro ng tindahan-tindahan. Hindi niya alam na ang mga librong binabasa niya ngayon ay mga teoryang ginagawa ko na sa totoong buhay sa loob ng 30 taon. Ang bawat pagtitipon ng pamilya ay nagiging isang pagsubok sa aking pasensya. Ang kapatid ko, na may mabuting intensyon marahil, ay laging nagsasabi, "Elena, baka naman dapat maghanap ka na lang ng regular na trabaho, kahit part-time lang. Itong ginagawa mo, parang isang phase lang. Baka masayang lang ang ipon mo." Isang phase, isang libangan, isang cute na proyekto ng isang matandang babae para hindi siya mainip. Iyon ang tingin nila sa aking pinagpupuyatan. Sa aking pinaghihirapan, ang pinakamasakit ay hindi ang kanilang mga salita, kundi ang kanilang mga ngiti. Ang mga ngiting mapang-unawa, na para bang sinasabing, "Sige lang, pagbigyan na natin ang matanda sa kanyang munting kaligayahan." Isang beses, sinubukan kong ipakita sa kanila ang isang presentasyon na ginawa ko para sa isang kliyente. Ipinagmamalaki ko iyon. Pinag-aralan ko, pinagpuyatan ko, inilatag ko sa laptop sa harap ni Isabel at Marco. Tiningnan nila ito nang wala sa loob. Pagkatapos ng ilang sandali, sabi ni Isabel, "Ang galing, ma. Parang totoong business proposal. Parang totoo." Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang pader na nabubuo sa pagitan namin. Isang pader na gawa sa kanilang kawalan ng paniniwala. Mula noon, itinigil ko na ang pagbabahagi, ang mga tagumpay ko, ang mga bagong kontrata, ang mga papuri mula sa aking mga kliyente. Lahat ay itinago ko na lang sa aking sarili. Naging dalawa ang aking mundo. Ang mundo kung saan ako si Mama Elena, ang matandang balo na may cute na libangan. At ang mundo kung saan ako si Santos, isang respetadong consultant na nagpapalago ng mga kumpanya. Naging mas madali ang buhay sa ganoong paraan. Mas tahimik, ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang distansya sa pagitan ko at ng aking anak ay lalong lumalaki. Hindi niya ako kilala. Hindi niya kilala ang babaeng pinagtatawanan niya. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Hindi ang pangungutya ng iba, kundi ang kamangmangan ng sarili mong anak sa kung sino ka talaga. Ang pagtrato sa iyo na parang isang anino lang, isang taong ang tanging halaga ay nakabase sa edad at hindi sa kakayahan. Ang libangan na ito, ang siyang bumubuhay sa akin. Pero sa mata nila, ito ang unti-unting pumatay sa kung sino ako dati, ang ina na kilala nila. Habang ang pader sa pagitan ko at ng aking pamilya ay lalong tumataas, ang pader naman ng aking kumpanya ay lalong tumitibay. Ang ES Solutions ay hindi na lang isang maliit na operasyon mula sa sulok ng aking apartment. Nangailangan na akong umupa ng isang maliit na espasyo, isang co-working space, para makatanggap ng mga kliyente. At ang mga kliyenteng ito, hindi na sila maliliit. Nagsimula akong makakuha ng atensyon mula sa mga mid-sized na kumpanya. Mga kumpanyang may potensyal pero kulang sa direksyon. Ito ang aking espesyalidad. Nakikita ko ang mga butas sa kanilang sistema na hindi nila nakikita. Nakikita ko ang mga oportunidad na kanilang pinalalampas. Ang 30 taon ko bilang office manager, kung saan inayos ko ang lahat mula sa payroll hanggang sa logistics, ay naging isang napakalaking kalamangan. Hindi lang ako nagbibigay ng teorya. Nagbibigay ako ng praktikal na solusyon. Isang araw, isang malaking break ang dumating. Isang kumpanya sa tech sector na nasa bingit ng pagkalugi ang lumapit sa akin. Sila ang aking pinakamalaking kliyente noon. Sa loob ng 6 na buwan, binuhos ko ang lahat ng aking oras at lakas sa kanila. Gabi-gabi, nag-aaral ako tungkol sa kanilang industriya. Inaral ko ang kanilang mga kakumpetensya. Kinausap ko ang kanilang mga empleyado. At dahan-dahan, piraso bawat piraso, binuo kong muli ang kanilang pundasyon. Ang resulta, mula sa pagkalugi, naging kumikita sila. At hindi lang iyon. Nakita ko ang isang mas malaking oportunidad. Sa halip na bayaran ako bilang consultant, iminungkahi ko ang isang bagay na mas radikal.
Gagamitin ko ang aking sariling kapital, kasama ang ilang pautang mula sa bangko na nagtiwala sa aking plano para bilhin ang isang malaking bahagi ng kumpanya. Ako ay magiging isang partner, isang investor. Doon nagbago ang lahat. Mula sa pagiging isang consultant, naging isang may-ari ako. At ang tagumpay ng kumpanyang iyon ay nagbukas ng mas maraming pinto. Nakita ng ibang mga investors ang ginawa ko. Nakita nila ang isang 60 taong gulang na babae na kayang makipagsabayan sa mga batang henyo ng tech world at nagsimula silang magtiwala. Sa loob ng sumunod na 18 buwan, ang aking libangan ay naging isang makina ng pagbili. Ang ES Solutions ay hindi na lang nagbibigay ng payo. Bumibili na ito ng mga kumpanya. 6 na kumpanya. Kabilang narito ang mga nasa larangan ng data systems, software solutions, at oo, maging ang Sterling Technologies, kung saan nagtatrabaho si Marco. Ang bawat pagbili ay isang sikreto. Isang transaksyon na ginawa sa ilalim ng pangalang ES Solutions na walang sinumang nag-uugnay sa matandang nanay ni Isabel. Pinili kong manatiling simple. Ang aking lumang Honda, ang aking maliit na apartment. Lahat ay nanatili. Hindi ako nagbago ng pamumuhay. Una, dahil ayokong maging magarbo. Pangalawa, dahil mas madaling itago ang aking tagumpay sa ganoong paraan. Ayokong magbigay ng dahilan para tanungin ako ng aking pamilya. Ayokong bigyan sila ng pagkakataong pagtawanan ang isang bagay na hindi nila naiintindihan. Ang aking portfolio ay umabot sa halagang hindi ko kailanman pinangarap, 2.5 bilyong piso. Isang numero na kahit sa aking sarili ay parang hindi totoo. Ngunit totoo ito. Ang bawat sentimo ay bunga ng aking dugo, pawis at luha. Ang bawat tagumpay ay isang lihim na ipinagdiriwang ko ng mag-isa sa katahimikan ng aking apartment na may kasamang isang tasa ng tsaa. Minsan, sa gitna ng gabi, tinitingnan ko ang mga financial reports, ang mga projection, ang mga pangalan ng mga kumpanyang pag-aari ko. At pagkatapos ay titingnan ko ang litrato namin ni Isabel, noong bata pa siya na nakapatong sa aking lamesa. At naiiyak ako, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa lungkot. Dahil ang lahat ng ito, ang buong imperyong ito na binuo ko mula sa wala, ay isang lihim na hindi ko maibahagi sa kaisa-isang taong pinakamahalaga sa akin. Ang tagumpay ay matamis, oo. Ngunit kapag nag-iisa ka sa pagkain nito, mayroon pa ring pait na naiiwan. At dumating na nga ang araw ng kasal. Ilang buwan bago iyon, inanunsyo ni Isabel at Marco ang kanilang engagement. Siyempre, bilang ina, ako ang pinakamasaya para sa kanila. At bilang ina, alam kong gusto nilang magkaroon ng isang magandang kasal, isang kasal na maipagmamalaki nila. Isang hapon, umupo kaming dalawa ni Isabel para pag-usapan ang budget. Inilatag niya ang kanyang mga pangarap. Isang sikat na wedding planner, isang 5-star hotel reception, isang designer gown. Habang nagsasalita siya, nakikita ko ang mga numero na lumilipad sa aking isipan. Alam kong malaki ang gastos, at alam kong ang sahod nilang dalawa ni Marco ay hindi sapat. Ma, siguro simple na lang muna, sabi niya, na may biglang lungkot sa kanyang mukha. Hindi pa namin kaya yung ganitong klaseng kasal. Sa sandaling iyon, bilang ina, gusto kong ibigay ang mundo sa kanya. Anak, huwag mong alalahanin ang pera, sabi ko sa kanya ng may ngiti. May kaunti akong naipon. Tulong ko na sa inyo. Ang kaunting naipon na iyon ay isang malaking halaga. Sapat para bayaran ang halos kalahati ng lahat ng gastos. Galing iyon sa dibidendo ng isa sa aking mga kumpanya. Pero hindi ko sinabi iyon. Ang alam niya, galing iyon sa divorce settlement o sa aking retirement fund. Mas madali iyon. Mas katanggap-tanggap. Hindi na siya nagtanong pa. Tinanggap niya ang tulong ko nang may pasasalamat at muling bumalik ang kislap sa kanyang mga mata. Masaya na ako doon. Ang makita siyang masaya. Sapat na iyon para sa akin. Ngunit habang papalapit ang araw ng kasal, lalong lumalabas ang kanyang mga pangamba tungkol sa aking libangan. Ma, sabi niya sa akin isang linggo bago ang kasal,
habang sinusukat niya ang kanyang gown. Ang kanyang boses ay seryoso. Tungkol po pala sa kasal. Darating po kasi ang mga boss ni Marco, si Ginoong Reyes, at yung iba pang executives mula sa Sterling Tech. Importante po sila, ma. Oo naman, anak, sagot ko. Magiging maayos ako. Nag-aalangan siyang tumingin sa akin sa salamin. Ang ibig ko pong sabihin, ma, please lang po. Huwag niyo sanang ipagkukuwento yung tungkol sa, alam niyo na, yung consulting niyo, para akong sinampal. Bakit naman, anak? Anong masama doon? Kasi, ma, seryosong mga negosyante po sila. Ayokong isipin nila na naglalaro-laro lang ang nanay ko. Baka mapahiya lang ako. Baka mapahiya si Marco. Sabihin niyo na lang po na between jobs kayo o kaya retired na. Mas simple. Mas ligtas. Mas ligtas. Tumango na lang ako. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Ayokong maging dahilan ng kahihiyan ng sarili kong anak sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Kaya pumayag ako. Isang pangako na bibitawan ko ang aking pagkatao, ang aking pinaghirapan para lang sa kanyang kapakanan. Kaya sa araw na iyon, sa loob ng magarbong hotel na ako ang tumulong magbayad, suot ang damit na pinili ko para hindi makaagaw ng eksena, pinanood ko ang aking anak na maglakad sa altar. Umiyak ako. Oo, mga luha ng saya dahil nakikita ko siyang maligaya. Pero may kasama ring luha ng lungkot dahil sa tabi niya. Sa harap ng lahat ng mga importanteng taong iyon, ako ay walang iba kundi si Elena, ang balo, ang retired, ang ina ng bride. Sa cocktail hour, umiwas ako sa grupo ng mga katrabaho ni Marco. Ngumingiti lang ako at nakikipag-usap sa mga matatandang kamag-anak. Naririnig ko ang kanilang mga usapan tungkol sa stock market, sa mga bagong teknolohiya, sa mga acquisitions, mga paksang kabisado ko. Mga paksang kaya kong talakayin ng mas malalim pa kaysa sa kanila. Pero pinili kong manahimik. Iyon ang pangako ko kay Isabel. Ngumiti lang ako at tumango nang ipakilala ako bilang ang ina ng bride. Walang pangalan, walang pagkakakilanlan. Isang anino lang sa magarbong selebrasyon na ako mismo ang bumuo. At sa oras na iyon, akala ko, iyon na ang pinakamasakit na bahagi. Hindi ko alam na ang gabi ay nagsisimula pa lamang. Nagsimula ang hapunan at panandalian akong nakahinga ng maluwag, ang malamyos na musika, ang masasarap na pagkain. Panandalian nitong tinabunan ang aking mga alalahanin. Akala ko, tapos na ang pagsubok. Akala ko, nagawa ko na ang aking bahagi bilang isang tahimik at suportadong ina. Pero mali ako. Ang pinakamasakit na bahagi ng gabi ay magsisimula pa lamang. Matapos ang pangunahing putahe, tumayo ang maid of honor ni Isabel na si Ana, isa sa kanyang mga matalik na kaibigan. Kinuha niya ang mikropono. Nagsimula siya sa mga karaniwang papuri. Ang ganda raw ng bride, ang gwapo ng groom, ang perpekto ng lahat. Ngumiti ako. Pero bigla, nagbago ang tono ng kanyang pananalita. At syempre, sabi niya na may pilyang ngiti. Hindi kumpleto ang gabing ito kung hindi natin pag-uusapan ang pamilya ng bride. Lalo na ang kanyang ina, si Tita Elena, na nitong mga nakaraang taon ay naging isang karakter. Isang mahinang tawanan ang umikot sa silid. Naramdaman kong biglang nanlamig ang aking mga kamay. Karakter. Anong ibig niyang sabihin doon? Si Tita Elena po kasi, pagpapatuloy ni Ana, ay dumadaan sa tinatawag nating late life crisis. Doon, lumakas ang tawanan. Hindi na ito mahina. Malinaw na. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha, ang pamumula na siguradong kitang-kita na. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga ngiti, ang mga amused na ekspresyon sa mukha ng mga bisita. Sa edad na 60, naisipan po niyang magtayo ng isang imperyo. Ginamit din niya ang mga daliri para sa quotation marks, gaya ng ginawa ng aking anak sa mga kwentuhan nila. At ang tawanan ay naging isang malakas na halakhakan. Pakiramdam ko ay lumiliit ako sa aking upuan. Gusto kong magtago sa ilalim ng lamesa.
Gusto kong takpan ang aking mga tainga. Lagi naming sinasabi sa kanya na dapat na siyang mag-relax at umarte ayon sa kanyang edad, pero hindi siya nakikinig. Gusto niyang makipagkumpetensya sa mga negosyanteng kalahati lang ng edad niya. Mas maraming tawa. Pero okay na rin iyon, sabi niya bilang pangwakas. At least may pinagkakaabalahan siya, di ba? Kaysa naman, mag-gardening lang siya, tulad ng ibang mga nanay sa edad niya. Pagkatapos ng kanyang talumpati, pumalakpak ang lahat. Pumalakpak din ako. Isang mahinang palakpak na may ngiting nakapako sa aking mukha. Isang ngiti para itago ang luhang nagbabadyang tumulo. Pero ang pinakamasakit ay ang pagtingin ko kay Isabel. Ang aking anak, hindi siya nahihiya. Hindi niya sinubukang pigilan si Ana. Sa halip, tumatawa siya. Tumatawa siya kasama ng lahat. Nakikita ko ang saya sa kanyang mga mata habang ako ay ginagawang katatawanan. At kung akala ko ay tapos na, hindi pa pala. Tumayo si Isabel para sa kanyang sariling talumpati. Umaasa ako. Sa isang maliit na bahagi ng aking puso, nababawiin niya ang lahat. Nasasabihin niyang nagbibiro lang si Ana, na ipagtatanggol niya ako. Pero lalo pa niyang dinagdagan. Salamat doon, Ana. At oo, totoo ang sinabi niya. Si Mama ay talagang nasa isang adventure nitong huli, sabi ni Isabel sa mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Lagi niyang sinasabi na nagtatayo siya ng isang business empire, pero sinusubukan lang naming iparealize sa kanya na may mga pangarap na may expiration date. Expiration date. Ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa loob ng aking dibdib. Ang tawanan sa silid ay mas malakas pa kaysa kanina. Nakita ko si Ginoong Reyes, ang boss ni Marco, na umiiling-iling habang nakangiti, kahit ang mga waiter ay nagpipigil ng tawa. Ang buong mundo ko ay gumuho sa sandaling iyon. Ang kahihiyan ay hindi masukat. Pero syempre, sinusuportahan pa rin namin ang hobby ni Mama. Pagtatapos niya, na may tono ng pagbibigay loob, kahit na ibig sabihin niyan ay kailangan naming makinig sa mga kwento niya tungkol sa client meetings at business strategies, na para bang isa siyang tunay na CEO. Para bang totoo, ang sakit, ang bigat, ang pang-aalipusta, hindi lang ito kawalan ng suporta. Ito ay kalupitan. Isang kalupitan na isinagawa sa harap ng lahat ng taong mahalaga sa kanya sa gabing dapat ay puno ng pagmamahal at paggalang. Tiniis ko ang lahat, bawat tawa, bawat mapanlait na tingin. Dahil iyon ang araw niya. At bilang ina, iyon ang huling regalong maibibigay ko sa kanya, ang aking pananahimik. Kahit na sa loob-loob ko, ay unti-unti na akong namamatay. Matapos ang hapunan, nagsimula na ang sayawan at socials. Para sa akin, iyon ang hudyat para dahan-dahang magpaalam. Plano kong humanap ng tiempo, magdahilang masama ang pakiramdam, at tahimik na umalis. Sawa na ako sa mga mapang-awang tingin at mga patronizing na komento. Good for you, tita, for trying something new at your age, sabi ng isang tita ni Marco, habang tinatapik ang balikat ko na parang isa akong batang nag-aaral magbisikleta. Alam mo, may kapitbahay ako, 60 din, nagbebenta ng alahas. Kumita siya ng halos 15,000 pesos last year. Every peso counts, di ba? Sabi naman ng isa pa, bawat salita ay isang maliit na karayom. Tinitiis ko lang. Habang naglalakad ako papunta sa isang tahimik na sulok para iplano ang aking pag-alis, may biglang tumawag sa aking pangalan. Mrs. Santos, lumingon ako. Si Ginoong Roberto Reyes, ang boss ni Marco. Ang lalaking kanina lang ay tuwang-tuwa habang ako'y pinagtatawanan. Pinilit kong ngumiti. Actually, Miss Santos po, magalang kong pagtatama. At opo, ako nga po. Pasensya na, Miss Santos, sabi niya. Hindi pa yata tayo formal na nagkakakilala. Ako si Roberto Reyes, supervisor ni Marco sa Sterling Tech. Kinagagalak ko po kayong makilala. Sagot ko, umaasang matatapos na agad ang usapan. Nabanggit ni Marco na nasa business consulting ka raw. Maganda iyan. Anong klaseng mga negosyo ang tinutulungan mo?
Tanong niya. Ang tono niya ay magalang, pero ramdam ko ang kawalan ng tunay na interes. Parang isang tanong lang para maging magalang. Dito na ako nagpasya. Pagod na ako. Pagod na akong magpanggap. Pagod na akong magtago. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Ginoong Reyes, sabi ko nang may kahinahunan. Ang focus ko po ay sa acquisitions at operational consulting. Tinutulungan ko ang mga kumpanya na i-optimize ang kanilang efficiency at growth potential. Bahagyang tumaas ang kanyang kilay. Aba, malalim iyon. Siguro sa mga maliliit na negosyo dito sa lokalidad? Hindi po, sagot ko. Ang focus ko po ay sa mga mid-size na kumpanya sa tech sector. Mga kumpanyang handa ng lumago, pero kailangan ng strategic guidance at capital investment. Ngayon, nakita ko ang isang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Talaga? Medyo specialized iyan. Matagal ka na ba sa larangang iyan? Mga 2 taon na po. Nang seryoso, sagot ko. Impressive, sabi niya. Pero alam kong sa isip niya ay maliliit na deals pa rin ang tinutukoy ko. May mga kumpanya ka bang nahawakan na baka pamilyar sa akin? Ito na, ang sandali ng katotohanan. Huminga ako ng malalim. Opo. Sa katunayan, kamakailan lang ay natapos ko ang acquisition ng Sterling Technologies. Ang epekto ng mga salitang iyon ay madalian at dramatiko. Ang kanyang magalang na ngiti ay nag-freeze. Pagkatapos ay dahan-dahang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Tila nag-buffer ang kanyang utak. Sinusubukang iproseso ang aking sinabi. Sterling Technologies. Ulit niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na. Opo. Ang acquisition ay naisara 3 buwan na ang nakalipas, sabi ko. Tinitigan niya ako ng matagal. Kitang-kita ko ang pagtakbo ng isip niya. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Sandali, ang Sterling Technologies ay binili ng ES Solutions. Halos hindi na marinig ang kanyang boses. Huwag mong sabihing, ikaw, ako po si E. Santos. Opo, biglang namutla ang kanyang mukha. Para siyang nakakita ng multo. Ikaw si E. Santos? Ang E. Santos na bumili sa Sterling? Ako nga po, sabi ko. Pinapanatili ang aking kalmadong boses. Muntik na niyang mabitawan ang kanyang kupita ng champagne. Diyos ko po. Oh, wala akong kaalam-alam. Ibig kong sabihin, nang sabihin ni Marco, na ang kanyang biyenan ay nasa consulting. Hindi ko kailanman inakala. Nagsimula siyang mautal. Halatang-halata ang kanyang pagkalito at pagkataranta. Miss Santos, pasensya na po. Kung alam ko lang, okay lang po. Ginoong Reyes. Sinadya ko pong manahimik, pero hindi siya okay. Kitang-kita ko ang panik sa kanyang mga mata. Hindi po okay. Miss Santos, kailangan kong humingi ng tawad para sa buong gabing ito. Ang paraan ng pakikipag-usap sa inyo ng mga tao. Ang pagtrato sa inyo na parang tumingin siya sa paligid kung saan ang ilan ay nagtatawanan pa rin tungkol sa aking hobby. Nakakahiya po ito. Sa sandaling iyon, ang bigat na nararamdaman ko ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Ang usapang ito ang magpapabago ng lahat. Ginoong Reyes, pakiusap. Huwag po kayong mag-alala, sabi ko, sinusubukang pakalmahin siya. Pinili kong huwag silang itama, pero hindi po dapat kayo dumaan sa ganito. Giit niya, ang kanyang boses ay naglalaman ng pagkadismaya at paggalang. Miss Santos, alam niyo po ba na halos kalahati ng mga bisita rito ay nagtatrabaho sa mga kumpanyang nasa ilalim ng inyong portfolio? Ang paraan ng kanilang pag-uusap tungkol sa inyong maliit na negosyo, samantalang kayo pala ang literal na nagmamay-ari. Huminto siya, hindi makapaniwala. Noon ko lang napagtanto ang kabuuan ng sitwasyon. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mag-asawang Henderson mula sa Quantum Solutions. Binili ko iyon noong Enero. Nakita ko ang mag-asawang Patel ng Data Flow Systems. Acquisition ko iyon noong Marso. Lahat sila ay naging bahagi ng pangungutya. Habang kami ay nag-uusap,
Nakita kong papalapit si Marco na may pagtataka sa kanyang mukha. Okay lang po ba ang lahat dito? Tanong niya. Mukhang seryoso po ang usapan ninyo ni boss. Tumingin sa akin si Ginoong Reyes. Isang tingin na humihingi ng pahintulot. Tumango ako ng bahagya. Pagod na akong magtago. Oras na. Marco, sabi ni Ginoong Reyes. Maingat ang kanyang boses. Pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa negosyo ng iyong biyenan. Isang mapanghamak na tawa ang kumawala kay Marco. Ah, iyon po ba? Oo, sinusubukan ni Tita Elena ang kanyang swerte sa business world. Nakakatuwa nga pong pagmasdan kung gaano niya ito siniseryoso. Ang ekspresyon ng pagkasuklam sa mukha ni Ginoong Reyes ay hindi maipinta. Nakakatuwa? Ulit niya. Ang bawat letra ay may diin. Opo, alam niyo na po. Kapag ang mga tao ay nagsisimula ng huli sa buhay, kailangan silang i-encourage kahit na medyo optimistic ang kanilang mga goal. At tinapik pa ni Marco ang aking balikat. Isang tapik na puno ng pagkukunwari. Pero sinusuportahan namin ang maliit na venture ni Mama. Diba ma? Tinitigan ni Ginoong Reyes si Marco na para bang hindi niya maintindihan ang kanyang nakikita. Marco, sabi niya ng dahan-dahan, ang kanyang boses ay mababa at puno ng babala. Hindi mo yata naiintindihan kung sino ang kausap mo. Ano po ang ibig niyong sabihin, sir? Tumingin muli sa akin si Ginoong Reyes at muli akong tumango. Ang iyong biyenan ay hindi naglalaro ng negosyo, Marco. Siya ang negosyo, deklara ni Ginoong Reyes. Si Elena Santos ay si E. Santos ng ES Solutions. Siya ang nagmamay-ari ng Sterling Technologies. Siya ang nagmamay-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan natin. Ang mukha ni Marco ay nawalan ng kulay. Ano? Po? Siya ang boss ng boss mo, Marco. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Nakita ko ang pagproseso ng utak ni Marco. Ang pagkalito, ang pagtanggi, at sa huli, ang pagkatanto. Sa puntong iyon, tila may naputol sa loob ni Ginoong Reyes. Ang propesyonal na pagpipigil ay nawala. Napalitan ng isang matinding pangangailangan na itama ang isang malaking kamalian. Alam niyo ba, sabi niya, ang kanyang boses ay biglang lumakas. Dapat malaman ito ng lahat at bago ko pa siya mapigilan, naglakad siya papunta sa entablado at kinuha ang mikropono mula sa banda. "Excuse me everyone!" sigaw niya. Huminto ang musika. Huminto ang lahat ng usapan. 200 pares ng mata ang napatingin sa kanya. Paumanhin sa abala, sabi niya. Ngunit may kailangan akong ibahagi sa inyong lahat. Isang bagay na ngayon ko lang natuklasan. Lumingon siya at tumingin ng diretso sa akin. Kanina pa natin tinatrato ang ina ng bride na si Miss Elena Santos na para bang siya ay isang amateur na naglilibang lamang sa negosyo. Naging mapanghusga tayo. Naging bastos tayo. Ang buong silid ay patay na sa katahimikan. Ang hindi natin alam, ang boses ni Ginoong Reyes ay umalingaw-ngaw na may lakas at paghanga, ay si Diana Thompson, ay walang iba kundi si E. Santos, ang founder at CEO ng ES Solutions. Siya ang isa sa pinakamatagumpay na negosyante sa ating industriya. Isang kolektibong hininga ng pagkabigla ang narinig sa buong silid. Sa loob ng 18 buwan, bumili siya ng 6 na malalaking kumpanya, kabilang ang Sterling Technologies. Siya ay nagtayo ng isang business portfolio na nagkakahalaga ng 2.5 bilyong piso. Habang tayo ay tumatawa sa kanya, siya pala ang nagpapasahod. Sa marami sa atin, ang katahimikan ay nabasag ng isang malakas na sigaw. Ano? Si Isabel. Nakatayo, namumutla, nakaturo sa akin. Ang kanyang mundo, tulad ng sa akin kanina, ay gumuho. Pero ang dahilan ay magkaiba. Ang sa akin ay dahil sa kahihiyan. Ang sa kanya ay dahil sa katotohanan. Ang malaking pagbubunyag ay tapos na. Ang gabi ay magsisimula pa lamang. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga taong kanina lang ay umiiwas sa akin
ay biglang gustong lumapit. Ang mga mukhang kanina lang ay puno ng pangungutya, ay napalitan ng pagkatakot at pagkahiya. Nakita ko ang mag-asawang Henderson na nagbubulungan. Ang kanilang mga mukha ay kasing putla ng mantel sa lamesa. Ang lalaking ikinumpara ako sa kanyang tiyahin, na gumagawa ng crafts ay parang masusuka. Pero ang tanging taong tinitingnan ko ay ang aking anak. Si Isabel ay nakatayo pa rin, nakatingin sa akin na para bang ngayon lang niya ako nakita. Ang kanyang pagkabigla ay dahan-dahang napalitan ng isang ekspresyon na hindi ko mabasa. Pagsisisi, galit, kahihiyan, siguro, lahat ng iyon. Kinuha ko ang mikropono na iniabot sa akin ni Ginoong Reyes. Ang ugong ay biglang huminto. Ang lahat ay naghihintay. Totoo po ang lahat ng iyon, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatag. Ako po si E. Santos. At alam kong marami sa inyo ang nagugulat, lalo na ang aking sariling pamilya. Tumingin ako ng diretso kay Isabel. Anak, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng pagmamahal ngunit may bahid na rin ng sakit. Hindi ko sinabi sa iyo dahil ikaw mismo ang nakiusap. Nakiusap ka na huwag kong pag-usapan ang aking negosyo. Nahihiya ka sa akala mong maliit na libangan ko. Kaya, bilang paggalang sa iyong kahilingan, nanahimik ako. Pero mama, nauutal niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Sabi mo maliit lang. Hindi ko kailanman sinabing maliit, pagtatama ko. Sinabi kong business consulting. Kayo ang nag-assume na maliit ito. Nag-assume kayo dahil sa isip ninyo, imposible para sa isang babaeng kaedad ko na makamit ang anumang bagay na makabuluhan. Ang bawat salita ko ay tila isang bato na bumabagsak sa tahimik na tubig ng kanilang kamangmangan. Kanina, sa iyong talumpati, pagpapatuloy ko, pinagtawanan mo ang aking late life crisis. Sinabi mo na ang mga pangarap ko ay may expiration date, anak. Ang negosyong pinagtatawanan mo ay nagbibigay ng trabaho sa mahigit 400 tao. Ang mga pangarap na sinabi mong hindi ko kayang abutin ay mga tagumpay na nangyari na. Si Marco, na sa wakas ay nakabawi mula sa pagkabigla, ay lumapit, Tita Elena. Diana, ako, wala po akong kaalam-alam. Patawarin niyo po ako sa lahat ng sinabi ko. Ang tanga-tanga ko po. Marco, sabi ko sa kanya, nag-assume ka na mas marami kang alam sa negosyo kaysa sa isang babaeng kaedad ko. Pag-isipan mo iyan, pero ang aking atensyon ay bumalik kay Isabel, ang aking anak, ang puso ng aking sakit. Mama, bakit hindi mo sinabi? Tanong niya ulit. Ang kanyang boses ay basag na. Dahil sa tuwing sinusubukan ko, Isabel, iniirapan mo ako. Pinapalitan mo ang usapan. Sinabi mo na nagkakaroon ako ng midlife crisis. Sinabi mo na huwag kitang ipahiya sa mga kasamahan ng iyong mapapangasawa. Mga taong lumalabas ay nagtatrabaho pala para sa akin. Ang huling mga salitang iyon ay nag-iwan ng isang mabigat na katahimikan. Pagkatapos ng gabing iyon, habang paunti-unti nang umuuwi ang mga bisita, nilapitan niya ako. Ang kanyang make-up ay bahagya ng kumalat dahil sa kanyang mga luha. Mama, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sobra-sobra ang pagsisisi ko. Sa talumpati. Sa paraan ng pagtrato ko, sa trabaho mo, sa lahat. Isabel, sabi ko, araw ng kasal mo. Huwag nating sirain pa ito. Pero sinira ko na, Ma. Naging napakasama ko sa iyo sa harap ng lahat. At ikaw, tiniis mo lang ang lahat dahil ayaw mong masira ang araw ko. Anong klaseng anak ako? Sa sandaling iyon, tiningnan ko siya, hindi bilang isang makapangyarihang CEO, kundi bilang isang ina na nasaktan. Anak, sabi ko, ang aking boses ay mahinahon ngunit matatag. Tumayo ka sa harap ng 200 tao at kinutya mo ako dahil tumanggi akong umarte ayon sa aking edad. Sinabi mo na ang mga pangarap ko ay may expiration date. Hindi lang iyon pagkakamali, Isabel. Iyon ay kalupitan. Huminga ako ng malalim.
Hindi ka lang nagkamali sa mga katotohanan. Handa kang ipahiya ako sa publiko kaysa suportahan ako. Marami tayong dapat pag-usapan. Marami tayong dapat ayusin bago bumalik ang lahat sa normal. Umalis siya sa kanyang honeymoon kinabukasan na may mabigat na puso at alam ko na ang pagbubunyag na ito ay magbabago sa aming pamilya magpakailanman. Pero siguro iyon ang nararapat. Lumipas ang 6 na buwan mula sa gabing iyon. Ang gabing nagbago ng lahat. Ang mga unang linggo, matapos ang kasal, ay puno ng isang kakaibang katahimikan. Si Isabel at Marco ay nasa kanilang honeymoon. At sa isang banda, nagpapasalamat ako sa distansyang iyon. Binigyan ako nito ng pagkakataong huminga. At pag-isipan ang lahat ng nangyari. Hindi na ako bumalik sa dati kong apartment. Ang pagbubunyag sa kasal ay parang isang malaking bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Ang mga alon na nilikha nito ay kumalat ng mabilis. Bigla, ang pangalang Santos ay hindi na lang isang inisyal sa mga dokumento ng negosyo. May mukha na ito. At ang mukhang iyon ay ang mukha ko. Hindi ko na maitatago ang aking tagumpay kahit nagugustuhin ko pa. Kaya't nagpasya akong yakapin na ito ng tuluyan. Lumipat ako sa isang mas maayos na kondo, isang lugar na mas malapit sa aking mga opisina. Isang lugar na sumasalamin hindi sa kayamanan, kundi sa kapayapaan ng isip na sa wakas ay nararamdaman ko na. Nang bumalik sina Isabel at Marco, ramdam ko agad ang pagbabago. Ang unang hapunan namin bilang isang pamilya pagkatapos ng kasal ay kakaiba. Si Marco, na dati puno ng yabang at mga payo na hindi hinihingi, ay halos hindi makatingin sa akin. Kapag nagsasalita siya, ang tawag niya sa akin ay hindi na Tita Elena. Ito ay Miss Santos. Miss Santos, sabi niya habang naghahapunan kami. Naisip ko po yung sinabi niyo tungkol sa pag-assume. At tama po kayo. Humihingi po ako ulit ng paumanhin. Mula noon, nagbago siya. Nagsimula siyang magtanong. Mga tanong tungkol sa aking mga desisyon sa negosyo. Mga tanong tungkol sa aking mga karanasan. Bigla, ang kanyang dating kayabangan ay napalitan ng isang tunay na paghanga at marahil isang onting takot. Nakakatawa kung paano ang pag-alam na ang iyong biyenan ang nagpapasahod sa iyo ay nakakapagpabago ng pananaw. Hindi ko ito isinumbat sa kanya. Hinayaan ko lang siyang matuto sa kanyang sariling paraan. Ang kapatid ko naman, na dati laging nangangaral sa akin na maghanap ng stable na trabaho, ay biglang naging aking numero 1 tagahanga. Sa mga family reunion, naririnig ko siyang nagmamalaki sa kanyang mga kaibigan. Yung kapatid ko, si Elena, sasabihin niya, CEO iyon. Oo, may-ari siya ng ilang malalaking kumpanya. Nakikita ko ang paglaki ng kanyang mga mata habang nagkukwento. Dati, ako ang kanyang kawawang kapatid na balo. Ngayon, ako na ang kanyang matagumpay na kapatid. Ang mga tao at talagang nakakatuwa. Pero ang pinakamahirap, ang pinakakomplikado ay ang relasyon namin ni Isabel. Bumalik siya mula sa kanyang honeymoon na umaasang magiging normal na ang lahat. Umaasa siyang sa isang simpleng sorry ay mabubura na ang lahat ng sakit. Pero hindi ganoon kadali iyon. Ang sugat na nilikha niya ay malalim. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa pagtitiwala. Tungkol sa paggalang. Mama, hindi na po ako makatulog ng maayos, sabi niya sa akin isang araw habang kami ay nagkakape. Paulit-ulit na. Nagpe-play sa isip ko yung talumpati ko. Ang bawat salita, ang mga tawa ng mga tao. Ang sakit sa mukha mo. Masakit talaga iyon, anak. Sagot ko ng mahinahon. Patawarin mo na po ako, ma. Please. Tiningnan ko siya, ang aking kaisa-isang anak. Mahal na mahal ko siya. Pero alam kong kung babalik kami, sa dati ng ganoon-ganoon lang, walang magbabago. Isabel, sabi ko, ang pagpapatawad ay isang proseso. Pero para magsimula ang prosesong iyan,
kailangan muna nating intindihin kung ano talaga ang nangyari. Hindi sapat na nagsisisi ka dahil nalaman mong mayaman ako. Ang tanong ay, kung hindi nabunyag ang katotohanan, kung hanggang ngayon ay iniisip mo pa ring isa lang akong matandang may libangan. Ganoon pa rin ba ang magiging trato mo sa akin? Hindi siya nakasagot. At doon ko iminungkahi ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Kailangan natin ng tulong, sabi ko. Mag-family therapy tayo. Noong una, nagulat siya. Therapy? Para sa kanila? Iyon ay para sa mga pamilyang sira-sira na. Pero ipinaliwanag ko, hindi ito para siraan tayo, anak. Ito ay para buuin tayong muli. Sa tamang paraan. Pumayag siya. At nagsimula kami. Oo, sa edad na 62, kasama ko ang aking 34 anyos na anak sa isang therapy session bawat linggo. Sa loob ng 4 na sulok ng kwartong iyon, inilabas namin ang lahat. Ang kanyang mga insecurities, ang kanyang kahihiyan sa aking pagiging iba, ang aking mga hinanakit, ang aking pakiramdam ng pag-iisa. Masakit, mahirap, may mga araw na pareho kaming umiiyak, pero sa bawat sesyon, unti-unti. Nararamdaman ko ang paghilom. Natutunan niyang kilalanin si Elena Santos, ang negosyante, at natutunan kong patawarin si Isabel, ang anak na nagkamali. At tungkol naman sa negosyo. Ang nangyari sa kasal ay naging isang hindi inaasahang marketing strategy. 3 sa mga bisita mula sa kasal ang lumapit sa akin para sa consulting contracts. Si Ginoong Reyes naman ay naging isa sa aking pinaka-pinagkakatiwalaang executive. Minsan, sa gitna ng isang board meeting, magkakatinginan kami at mapapangiti. Naaalala ang gabing iyon ng champagne at lubos na pagkabigla. Ngayon, kapag may nagtatanong sa akin tungkol sa aking late life career, ngumingiti lang ako. Dahil sa aking paglalakbay, natutunan ko ang pinakamahalagang aral sa lahat. Ang edad ay isang numero lamang. Ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay pinaghihirapan. At ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng iyong pera, kundi sa kakayahan mong tumayo muli matapos kang itumba. Lalo na kung ang nagpatumba sa iyo ay ang mga taong pinakamamahal mo. Ako si Elena Santos, 62 taong gulang, at hindi pa ako tapos. Dahil natutunan ko na, huwag mong mamaliitin ang isang babaeng pagod ng mamaliitin dahil sa oras na mapuno na siya. Kaya niyang baguhin hindi lang ang kanyang buhay, kundi ang buong mundo sa paligid niya.